Narito na ang PTV Balita ngayon. Naka-red alert status pa rin ang quick response teams ng Department of Social Welfare and Development para matiyak ang agarang pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Inday kahit pabahagyang humina ito. Ayon sa kagawaran, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na may sapat na tulong sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Kabilang na ang Batanes na kasalukuyang nasa Signal Number 2 at mga lalawigang nasa Signal Number 1, kabilang na ang malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Dagdag pa rito, nananatili ring nakatutok ang DSWD sa mga apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon at Canlaon at maging sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad tumugon sa pangangailangan ng bawat Pilipinong apektado ng iba't ibang sakuna. Sabay-sabay na ni Romo responde sa iba't ibang lugar. Malayo nga yung stretch. Meron na sa Mindanao, and we think from the update ng Pag-asa, yung western side ng Pilipinas all the way to the north makakaranas rin ng masamang panahon sa mga darating na oras. Abiso po sa mga residente sa Visayas dahil muling isa sa ilalim sa yellow at red alert ang Visayas Grid simula ngayong hapon hanggang gabi. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, ilalagay sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Habang paiirali naman ang red alert status mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa ahensya, dahil ito sa nananatili pa ring manipis ang supply ng kuryente dulot ng pagbagsak ng ilang planta roon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pong updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.